diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. JC prepared bullets. So sabi niya, PBBM's deception, House probe on OVP DepEd budgets, how HOR, budget cuts, Quadcom probe, DSWD AIX referral issue, other political issues, foreign policy, geopolitics. So, para naman may trabaho tayo next week and in the weeks after, yung foreign policy, geopolitics, wag na muna natin i-take up na yon. Tsaka yung House probe. Antayin muna natin yung next House hearing. Kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin yung House hearing before we talk about the House probe. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So, antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then, sa DSWD AIX, answered by Norman Valoro already. And then, other political issues, sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Mas na. Thank you. Okay, so, saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa, you have to bear with me, ha? We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD, then mag-move tayo kay BBM, and then we'll move to Martin Romualdez, and then merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro a little of confidential funds. Okay? Okay. So 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ay, hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work.
Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin,